Welcome dito sa AnTV. Ngayong araw, samahan niyo ulit kami sa mga simpleng kaganapan namin dito sa farm. Pang-anim na araw na pala ni tita ngayon sa Dole Tupad at eto nga dito na pala sila sa tapat ng farm naglilinis. Tignan nyo naman ang dami-dami nga nila at ang sisipag. Pagkaalis nga nila, etong si Papa siya na nga ang nagtuloy ng mga natira nila. Tignan nyo naman ang sipag-sipag nga ni Papa. Ilang araw nga na nag-ulan-ulan at ilang araw din hinintay ni Papa na gumanda ang panahon. Ngayon nga ay maganda ang sikat ng araw kaya ayan nagtitimpla na si Papa ng gamot pang damo para nga makapag-spray na siya at makapagtanim na ulit tayo. Habang ako naman dito ay tamang hugas lang din ng mga kinainan natin. Ay nako, dito nga sa voice over ko makakarinig na naman kayo ng mga huni ng alagang hayop natin dito sa farm. Masanay na nga kayo kung may madalas kayong maririnig na ingay dito sa voice over ko. Hindi ko rin kasi maiwasan yun minsan. Pero sinisikap ko naman maging malinaw yung voice over ko para nga mas maintindihan nyo kami. Yun nga lang ay hindi talaga natin maiwasan minsan yung may sasabay na ingay. Hindi rin kasi madaling mag voice over lalo na pag nandito tayo sa farm. Minsan nga pag pinindot ko yung record sakto namang titila ako yung manok o tatahol yung aso. Kaya ang nangyayari nag-uulit-ulit ako sa pag-record hanggang sa matagalan na ako sa pag-edit. Dati nga nung nanonood pa lang ako ng mga vlogs na sabi ko nga sa sarili ko na parang ang dali-dali lang kaya nga pinasok ko to. Pero nga nung nandito na ako sa mundo ng vlogging ay ang hirap-hirap pala, hindi pala madali. Lalo na kung wala kang tagahawak ng camera tapos mag-isa mo lang nag-e-edit. Tapos syempre ikaw pa yung laman ng vlogs mo. Tapos pagdating ng hapon kailangan mong ma-edit agad yun para lang mayroon kang ma-upload sa loob ng isang araw. Kaya sa mga nagko-comment nagtatanong kung madali lang po ang vlogging o pag-voice over ay hindi po madali. Lalo na kung pinaghirapan mo yung isang video na yun para lang ma-edit at mai-upload. Tapos nung na-upload mo na may magko-comment ng mga negatibo. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga nakaka-appreciate sa amin dito sa AnTV. Nagpapasalamat po ako dahil na-appreciate nyo yung mga vlogs namin. Sana po ay ma-appreciate nyo din yung mga kapwa ko content creators dahil hindi po madali yung ginagawa nila para lang mapasaya kayo at mabigyan ng inspirasyon. Ito nga si Papa, inihahanda niya nga itong gabi para sa pananghalian natin. Gagataan nga lang natin yan. Kung di nyo nga natatanong ay napakasarap ng magluto ni Papa ng ginataang gabi. Uy, sa mga Bicolano dyan, siguradong masasarap din silang magluto ng ganito. Habang gumagawa nga si Papa ng gabi kung ano-ano nga yung ginagawa ko dito, mamaya ko nasasabihin kung ano yan. Si tita nga dito, ayan nga at nagwawalis na naman. Tapos na nga si Papang magluto kaya ito, tara kain na tayo. Makikita nyo nga yung niluto ni Papa dito, tignan nyo naman ang sarap-sarap. Siguradong mapaparami na naman tayo ng kanin nito basta si Papa ang nagluto ng ginataan. Uy, aminin nyo sa mga taga-probinsya, mahilig din kayong kumain nito. Pasensya na pala kayo kung may makikita kayong mga aso dyan, ganyan talaga yan sila. Pag kumakain kami ay mga nakaabang. Unang subo ko nga dyan ay nalasahan ko agad yung sarap ng luto ni Papa. Kahit nga ganito madalas ang ulam namin dito ay hindi talaga nakakasawa. Kahit ano nga ulamin namin dito ay kontento na kami sa kung anong meron. Ang mahalaga magkakasama tayong kumakain at masasaya. Mapapansin nyo nga dyan nag-uusap kami ni Papa at natatawa nga ako. Paano ba naman kasi sinasabi ko nga sa kanya na gustong pumunta dito ng mga kapwa ko content creators ng Aurora. Tapos sinasabi niya nga na wag ko daw muna silang papuntahin dahil nga daw yung CR namin barado. Kahit ang totoo ay nahihiya lang siya dahil nga ganun lang yung CR namin. Si Papa talaga sa tuwing may sinasabi akong dadating na bisita, ang problema niya talaga yung CR. Baka nga daw hindi sanay yung mga bisita na yun sa ganong CR. Minsan nga nagbibiro pa yan si Papa sa akin, wag ko nga daw muna papuntahin yung bisita ko kasi nga daw ang baka maipaulam lang daw namin ay ginataang gabi. Pagtapos nga namin mananghalian, ako na pala ang nagtuloy nung winawalis ni tita kanina. At kung ano nga yung ginagawa ko kanina, kung ano-ano ay yan pala yun. Gumawa nga pala ako ng walis. Pag nga kasi ako yung nagwawalis ay nakakangalay nga yung nakayuko. Uy, wag nyo pagtatawanan yung gawa ko kasi hindi naman talaga ako marunong gumawa niyan. Binasta-basta ko nga lang ang paggawa pero pwede na. Itong si Papa hindi niya pa rin matanggap na matanda na talaga siya. Pinapakulayan niya nga dyan kay tita ng black shampoo yung mga uban niya kasi nga daw may lakad sila mamaya. Ito ngang mga alaga nating kambing hindi na naman nagsitigil sa pag-iingay nila kaya ayan sinuga ko na nga isa-isa. Ito nga mag-inang kambing na to nakakagigil. Paano ba naman kasi ayaw maghiwalay, magsasabid nga sila. Medyo nahirapan nga ako sa isa na yan. Tignan nyo naman, ayaw magpahila. Sa lahat nga ay itong barakong kambing na to ang pinakapasaway sa kanila. Pagtapos ko nga magsuga ng kambing, ayan nga at nagbubungkal ako dyan para naman maitanim ko na yung tanglad na hiningi namin. Hindi ko nga naitanim agad kasi nga sinasakit ako nung mga araw na yun. Dito ko na nga din pala tinanim sa likod ng kubo kung saan tayo nagtanim ng gabi para nga mas malapit.
maliit. Sabi nga nila hindi daw lalapitan ng ahas basta may tanim na ganito. At pagtapos ko nga itanim yung tanglad, sinunod ko namang gamasan itong tanim nating gabi dito. Medyo madamo na din kasi. Pansin nyo nga kailan lang natin to tinanim pero ang lalaki na agad nila. Meron na nga silang mga dahon. Bago nga po pala matapos ang video na to, may nagpapa-shoutout po ulit. Shoutout po kay Break Sander. Maraming salamat po sa suporta nyo. Sobra po namin kayong na-appreciate.